Manay. Magandang hapon po, Manay Laila. Hello po. Walang kulay. Tapat at totoo. Pasigenyo, magandang araw. Isang mahalagang pampublikong pagtitipon at talumpati ang idaraos dito ng mamamayang Liberal Party List Pasig Youth Chapter ngayong Sabado, 1 ng Pebrero sa Plaza Rizal, Pasig City. Ngayong alas 4 ng hapon ay ang layunin ng kaganapan na ito ay talakayin ang mahalagang issue sa bansa, isulong ang demokratikong pagpapahalaga at pag-usapan ang mga inisyatibong makakatulong sa kapakanan hindi lamang ng mga Pasigenyo kung hindi ng sambayanang Pilipino. Kasama sina former Senator Kiko Pangilinan at ngayon nga ay nandito na sina former Secretary of Justice Senator Leila De Lima. Tinatagawagan po po si Ms. Jessica Amon. Pang fourth nominee po siya ng ML Party List. Siya po ang maglilid ng ating prayer po. Magandang hapon sa ating lahat. Ito po tayong tumayo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu. Amen. Panginoong Hesukristo, aming nag-iisang tagapagligtas, lubos po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng iyong pagpapala at gabay sa amin sa araw-araw. At sa oras na ito na aming pagtitipon, upang humingi sa iyo ng gabay at pagpapala para sa pagpapasinaya ng aming gawain politikal dito sa aming bayan. 10 ng aming mga napiling mamumuno sa aming gobyerno. Gabayan mo po sila, Panginoon, upang ang lahat ng kanilang gawain sasabihin ay maging kalugod-lugod sa iyo para sa ikabubuti ng aming pamahalaan. Patnubayan mo po sila at kaming bayan mo ng pagpapalang espiritual sa lahat ng aming desisyon para sa tunay na kapayapaan na nagmumula sa hustisya at paglilingkod na tapat. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming daan na iyong kapayapaan kung saan may pagkapuot ay magdala namin sa pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng aming Panginoon Hesukristo, sa iyong anak na nabuhay at naghahari kasama mo, kaysa sa banal na Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Maupo po tayo. Sa pagkakataon po na ito, humihiling po ako ng 1 minutong katahimikan at panalangin para po sa Pangulo ng Liberal Party na namayapa
araw. 1 minuto pong katahimikan. Ang paggabay at pagmamahal ni Manong Edsel ang nag-ahon sa partido sa panahon ng matinding pagsubok at mapapait na kabiguan. Lagi naming hahanap-hanapin ang malalim at buo niyang boses na nagpapalinaw sa mga komplikadong usapin. Nagpapaalala sa aming mga tinitindigang prinsipyo at nagpapagaan sa aming mga profesional at personal na suliranin. Maraming salamat at paalam, Manong Edsel. Mananatili kang tanglaw sa laban para sa maunlad, mas malaya at mas makatarungang Pilipinas. Yan po ang opisyal na pahayag at pagdadalamhati mula po sa mamamayang liberal. Hayaan mo niyo po ilang saglit na mabanggit ko sa inyo ang mga petsa, schedule ng kanya pong burol. Mula po kahapon hanggang ngayong araw na to, siya po ay nakahimlay sa mga nagbigay ng huling respeto. Para kay Congressman Edsel Dagma ay nakahimlay sa Mount Carmel Shrine sa New Manila, Broadway, Quezon City. Mamula bukas, February 2 to 4, siya po ay dadalhin sa Albay. Pagkatapos po sa February 5 ay dadalhin ang kanyang pong labi sa House of Representatives sa Batasan para po doon sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Isang buong araw po siyang mananatili doon. Pagkatapos sa February 6 to 10, babalik po siya sa Mount Carmel. May 4 na araw at na ibuburo siya doon para sa mga gustong pumunta. Sa February 10 po ang kanyang wing. Dadalhin po siya sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Maaaring bumisita ang lahat sa mga araw na ito. Bilang pagpupugay at pagunita at respeto sa ating party president sa Liberal Party, magkakaroon tayo ng malawakang pagkilos at aktibidad sa kanyang araw ng libing. Tinatawagan po, meron po tayong chapter dito sa Pasig, Liberal Party, sa kanyang araw ng libing sa February 10 sa Marikina. Ipakita natin sa buong bansa na titiyakin natin mananatiling buhay ang ng kanyang misto at kanyang panindigan. Magbibigay po kami ng mas detalyadong plano para sa mga sumunod na araw dito. Maraming po salamat. Magandang hapon. Thank you po, Ms. Jessica. Ms. Jessica po ay human rights and democratic advocate po siya. Master of Community Organizing and Analysis. So, siya po, malawak po ang kanyang experience pagdating po sa mga laylayan. Nakagaya po natin na nandito ngayon. Thank you, Ms. Jessica. Dako po tayo doon po sa magpapaano ng pangunahing welcome remarks. Siya po ay kagawad ng Barangay San Joaquin at ML Chairman po siya ng Pasig. Kagawad Ting Hilario. Palakpak po. Magandang hapon po sa inyo, kapwa ko pasigayin nyo. Ito po ay pambihirang araw kung saan ating pong panauhin ay isang dating senadora at mamaya po makakasama natin ang ating pambato para senador, Senator Kiko Pangilinan. Ngayong pong araw na to ay pagkakataon po natin para makilala pang lubos kung ano ba yung ML, ano ba yung mamamayang liberalist, at sino-sino ba yung mga kandidato or mga nominees natin para itaguyod kung ano po yung pinaglalaban ng ating bayan
sa pamagitan po ng mga nominees natin pong ito, ay malalaman po natin kung ano po yung mga prinsipyo, pananaw, paniniwala na dapat po natin tinitindigan. So sa atin pong lahat, may pagkakataon po tayo ngayong hapon na ito para ito'y marinig, maintindihan, at malaya po tayong makapagtanong. So lahat po tayo rito, welcome ko po ang iba't ibang organisasyon, lalong-lalo na ating pong first nominee, ang former Senator Laila De Lima. Welcome po sa Lungsod ng Pasig. Maraming po salamat. Thank you po, Kagawad Teng. And next po, ang mag-ano po ng opening remarks, siya po ay co-chairman ng ML Pasig, former president ng Kalipi Pasig, former kagawad ng 2 barangay, at isa po siyang modelo ng Pasigueño. Dahil siya po ay na-awardan ng Outstanding Pasigueños Awardee noong 2003. Walang iba po kundi si Kagawad Roderick Dekdek Paloma. Salamat po. Dito sa stage. Of ma'am, maliit ako para IT. Isang masaya at makasaysayang hapon sa ating lahat, mga kapwa Pasigueño. Kami po ay nagpapasalamat dahil pinaunlakan po ninyo ang aming imbitasyon. Alam ko, busy po kayo sa inyong mga tahanan, sa inyo ay may mga gawain o matrabaho. Pero naririto po kayo para ipakita ang inyong desire, ang inyong excitement para marinig at mapakinggan o makita ang nominees at ang kandidato ng Partido Liberal sa darating na Mayo election. Ang tanong ko po sa inyo, masaya ba kayo? Talaga? Masaya? Sige nga, subukan ko nga. Bibigyan ko kayo ng 6 na palakpak. Gusto ko kayong pakinggan ng 6 na palakpak. Kaya ba natin yon? O sige nga. Ready, get set, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mukhang mahina. Ulitin natin. 6 ulit, 6. Ready, get set, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good. Alam nyo ba kung bakit? Kasi ang numero ng ML sa balota ay 6. Kaya yun po yung tatandaan natin. 6. Ngayon, bakit ko nabanggit kanina makasaysayan? Dahil itong araw na ito ay makasaysayan, bakit kamo? Dahil makikilala natin at maririnig ang tumindig at lumaban. Tumindig at lumaban sa isang mapang-aping administrasyon noong nakaraan. Kilala nyo ba yon? Matapang ito. At ito pa ang tanong ko sa inyo, may mga miyembro ba rito ng 4-piece? Taas ang kamay, taas ang kamay. Wow, very good, ang dami. Alam nyo ba kung bakit? Dahil ang ating pangunahing nominee ay ang pangunahing may akda ng 4-piece. Alam nyo ba yon? O, clue. Ano yung initial niya? ML. Mamaya maririnig natin kung ano ibig sabihin ng ML. Siya ang pangunahing may akda ng 4-piece. Kaya tandaan po ninyo yan. Kung di dahil sa taong ito, walang 4-piece ang bansang Pilipinas. Okay? O, excited na ba kayo na marinig kung ano ang ML? Okay. Ulit. 6 na sigaw na ML. Gusto ko marinig. Ready, get set, go! ML! Yay! Thank you! Thank you, Kagawad. Ang energetic ni Kagawad Dekdek. No, di ba? Ngayon, ulitin ko ulit ang papasalamat sa mga organisasyon na nakilahok at nagbigay po ng oras sa atin dito ngayon. So, una po si Apo PLRB, HOA, Apo Malayapa Rosario, Tindig Pasig, Samahang Pinagkaisang Manggagawang Pasigueño, Alyansang Gawaing Inilunsado yung Agila, Pasig Solo Parents, Pasig PTA Federation, Youth for ML Pasig, yung youth natin, ayun yung mga kinabukasan ng bayan, and Malayang Siklistang Pasig. Next po.
Yes. And bikers. Yan po siya. Yung mga ML Youth Pasig Chapter, yung Pasig Laban, mga talented natin, mga student ng PLP, at saka PCC. Thank you very much for giving your time today po. Maraming salamat. Yan po. Ang sinasabi po ni Kagawad Teng kanina, kailangan po ang gobyerno natin ay gumawa ng batas na pangmatagalan. Yung makatulong ng matagalan. Kasi nangyayari ngayon, parang yung ang tulong pang madalian lang eh. Hindi pang long-term goal. Dapat talaga long-term ang kailangang solusyon sa ating bansa. Hindi yung mamigay lang ng ayuda-ayuda. Hindi po yun. Kailangan po long-term na lahat po ay makikinabang. Alright? Dako po tayo. Ngayon, pag sinabing ML, ano ang meaning? Sa mga generation niyan, akala niyo Mobile Legend, no? Yan ang sikat eh. Utusan, hugas ng plato, sabihin saglit lang malalaban muna ako. Tatapusin ko lang muna to. Ngayon po, para po makilalang lubos natin ang ML, tinatawagan ko po ang isang masipag kaiwan, yang tumutulong talaga at desididong tumulong. Nominee din po siya ng ML. Tinatawagan ko po si Sir Winnie Lati. Hi sir, where are you sir? Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang po hapon kay Congresswoman Manay Laila. Maraming salamat po kay Chari. Maraming salamat din po kay Mayor Vico at sa Pasig City Government sa pagpapagamit po ng Plaza Rizal. Layo po ako, baka mahulog po ako yun. Maraming salamat din po sa lahat na mulong sa parang po ang pasinayang ito sa Pasig ng ML. Hindi ko na po sila babanggitin, hindi ko na sila ay isa-isahin, dahil iba nabanggit na po ni Chari. Kung babanggitin ko po lahat yun, aabutin tayo ng madaling araw. Wala po kami papakain sa inyo. Ako po si Winnie Lati, Tubong Pasig, Barangay Santo Tomas. Nag-aral po ako dyan sa Pasig Catholic College ng elementary at high school. Nag-tayo po ako sa University of the Philippines. Pagkatapos po magkolehiyo, lus po ako sa Hanay ng Manggagawa. Kaya po ang sektor na nire-representa ko po, kinakatawan ko po sa ay Manggagawa. Nabuo ko po yung ALMAPAS, Alyansa ng Manggagawa ng Pasig, 35 factories noong dekada 80. At dito po, kaya po ako piniling isang nominee na kumakatawan sa sektor ng paggawa. Bago po yun, marapat ko pong banggitin na ang isang barangay po dito kung tawagin namin ay Barangay Pulo sa kabila po ng Santo Tomas, na ngayon po ay Barangay San Miguel, kung saan po sinilang at nanirahan ang isang magiting at dakilang leader ng Liberal Party, si dating Senador Bobito Reyes Salonga. Ayan po yung pamangkin niya. Si John Jungit. Dito rin po, lumaki at nanilbihan sa Pilipinas si dating Senador Rene Sagisag. Kapit-bahay lang po kami ng barangay. Ano po yan? At kung matatandaan niyo po, ang dating Labor Minister ni Presidente Cory Aquino, nung umupo po siya at napatalsik po niya yung diktadurya, si Augusto Bobit Sanchez ay taga-Pasig din po. Tubong sumilang, tubong sagad. Ganyan po sila. Kaya marami pong magigiting na taga-Pasig na nanilbihan sa bayan, hindi lang po sa Pasig, kundi sa bayang Pilipinas. Basahin ko lang po yung notes ko.
Kinagisnan ko na po sa Pasig yung LP nung dekada 70. Wala po nakakapasok na nasyonalista. Mula mayor, vice mayor hanggang konsehal, Liberal Party po ang nananalo. Siguro dahil ito po si Senator Pito Reyes Salong. Tapos, yun po siguro yung dahilan. Ngayon, bakit po tayo nandito sa Plaza Rizal? Makasaysayan po ang Plaza Rizal. Una pong kasaysayan, mas matagal pa ho ito, pero yung recent na kasaysayan po, dito unang naglunsad ng rally si Mayor Vico. Si Mayor Vico dito naglunsad na po sa Plaza Rizal. 3 oras po yun, wala pong at pagkatapos po nun ay nanalo po siyang mayor. Di po ba? Kaya makasaysayan po itong Plaza Rizal. Pangalawang kasaysayan po na ibabanggitin ko po sa inyo na hindi na po nyo inabot siguro. Dekada 80. 35 pabrika ng Pasig nagkaroon ng coordinated strike. At dito po nag-ipon sa Plaza Rizal ang humigit kumulang na 1,000 manggagawa para ipaglaban ang kanilang karapatan. Kaya makasaysayan po itong Plaza Rizal. Plaza Rizal po, matatawag natin Freedom Park ng Pasig. Dahil masasabi natin, lahat po ng adhikain na gusto nating ipahayag sa tao, political man o hindi, ay dito nagaganap. Kaya makasaysayan po itong Plaza Rizal. Sa mga bata po, dapat mahalin po natin yung Plaza Rizal kasi noong panahon ko po, nasa gitna po si Rizal, 1970s. Meron pong pond dyan. Diyan po ako naglalaro, nahulog pa ako dyan sa pond eh. Kaya lang, nilipat po ni Mayor Vico, mas maganda naman po yung pagkakalipat. At tinuturo nga ho niya, eskwelahan po yung Pasig Catholic College. Okay pa po ba kayo? Buhay pa po ba? Sensya na ho kayo at hindi ako sanay salita ng maikli. Abutin ho tayo ng 3 oras dito. Ngayon na naman po, gumagawa tayo ng kasaysayan dito sa Plaza Rizal. Ano pong kasaysayan yun? Dito po, andito po yung mga lumalaban para sa bayan, para sa katotohanan, para sa ating karapatan. Nandito po si Manay Laila, number 1 nominee ng Party List ML. At sa kasamaang palad, hindi po nakarating yung pangalawa, si Teddy Bagilat at si Erin Tanyada, pero binabanggit mo na rin po sa inyo. At isa po, darating ho si Senator Kiko Pangilinan. Kaya makasaysayan gagawa na naman tayo ng kasaysayan sa Plaza Rizal. Kaya tingin ko, mananalo talaga tayo. Dahil dito nanalo si Vico, mananalo po tayo. Ayos po ba? O 1 oras na lang po. Pangatlong pahina na lang. Ano po yung ML party list? Yung po binigay sa akin paksa. Siyempre po, ang ML party list ay party list po ng Liberal Party, sectoral party list ng Liberal Party. Ang panawagan po natin ay laylaban ang laylayan, tapat sa Pilipino. Ano po ba yung pinaglalaban ng ML? Tayo po yung laylayan na pinaglalaban. Tayo po ang lalaban, tayo po ang mga karaniwang tao, mga urban poor, o tawagin informal settlers ngayon, mga manggagawa, kababaihan, kabataan, LGBTQ+, magsasaka, katutubo, PWDs, at mga seniors na katulad ko. Senior citizens na katulad ko. At yung mga nakaupo po. Lahat po yan, nire-representa ng ML party list. Ano po ba gusto ng ML? Siyempre, pagkakapantay-pantay po. Hindi po sa height, Pagkakapantay-pantay sa karapatan. Ano po yung karapatan? Pantay na pagtrato sa batas, katulad nung pagtrato kay Manay Laila na hindi pantay, na nakulong na 6 na taon mahigit. Dapat pantay-pantay kung ano yung
tayo. Pantay na pagkakataon sa trabaho. Siyempre, hindi lahat nagkakaroon ng trabaho, hindi lahat nagkakaroon ng oportunidad sa buhay para umunlad. Gusto natin yon, gusto ng ML yon, pantay-pantay na oportunidad sa trabaho. Pantay na pagkakataon din sa edukasyon. May kay mahirap ka, kay mayaman ka, pwede kang makapag-aral sa isang paaralan na gusto mong pumasok, Ano pa rin yun? Pantay na pagkakataon sa serbisyong pangkalusugan. Katulad na lang po namin na senior citizen. Anong ginawa po? Kinuha yung pondo ng PhilHealth na sobra para lang po ibigay kanino po doon sa mga tumatakbo po ngayon. 26 billion po ang nakuha na nila. Buti na lang po meron tayong mga magigiting na pinatigil po sa Korte Suprema yung pagkuha ng pondo ng PhilHealth. Dapat po libre na tayo sa lahat. Lalo na po yung mga senior, pagpapatingin. Dapat libre sa PhilHealth, di ba? Pero bakit hindi tayo libre? Kasi hindi po ginagastos ng tama ng PhilHealth. Ano pa ho ba yung gusto namin nangyari? Pantay-pantay na pagkakataon sa gobyerno, syempre. Hindi lang ang mga kontapista lang na nakikinabang, hindi lang po yung mayayamang tao ang nakikinabang, kundi mga karaniwang tao na katulad po natin ay makikinabang din sa gobyerno. Yun po ang ninanais ng ML. Siguro po, ipapaliwanag pa po ng gusto ni Congresswoman Manay Laila. Hindi po siya senador, Congresswoman. O, isang oras na lang po, pasensya na po Last page na po ito. Hello, mga Pasigueño, mga kababayan ko, samahan po natin si Kiko sa Senado. Kiko Pangilinan sa Senado. Samahan po natin siya. Pwede po ba? Maraming salamat po. Sila po ang magiging boses ng laylayan sa Senado at Kongreso. Boses ng pag-asa, boses ng pagbabago, tapat sa Pilipino. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Sa 2028. Thank you po, panauhin po.